sabi dyan? Filosofiya na ministeryo ni Paul. Filosofiya ng ministeryo ni Pablo. Ano ba ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin ba ng filosofiya? Ano? Sabi ng aking kaibigan na si Chat. Si aking friend na Chat. Sabi niya, ang philosophy ay sa simpleng paliwanag ay mula sa salitang Grego na pilyo, pagmamahal, at Sophia, karunungan. Pagmamahal sa karunungan. Kaya literal nitong ibig sabihin ay pagmamahal sa karunungan. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay isang pag-aaral ng mga batayang tanong tungkol sa buhay, katotohanan, moralidad, isip, at pagkatao. Parang pag-iisip na mas malalim sa mga tanong gaya ng ano ang layunin ng buhay, ano ang mabuti at masama, paano natin malalaman kung ano ang totoo. Kumbaga, ang philosophy o ang filosofiya ay hindi lang basta kaalaman, kundi paghanap ng pinakaugat at kahulugan ng mga bagay. So, yun daw ang ibig sabihin ng philosophy, yung paghahanap ng pinakaugat at kahulugan ng mga bagay. Okay. So, dyan tayo mag-start. So, ang ating teksto ay, ayan, pakibasa na lang, Colossians chapter 1. Nasa unang Korinto pa, unang Colossians pa rin tayo hanggang ngayon, ano? Colossians chapter 1 verse 24 to 29. Nagkagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan magawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Ako'y nag-iipon nito nang piliin ako ng Diyos upang ihayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit may inihayag na sa kanyang mga nilang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo ay makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay binabalaan at tinuturuan ng buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pagkipag-isa kay Kristo. Ito ang aming pagsisikapang matupad sa pamamagitan ng palakasang loob sa akin ni Kristo. Praise the Lord. Panginoon Diyos ang kanyang salita. Tuloy natin, so ito pa rin yung parutol pa rin ko nung pinag-aralan natin sa Colosas ay ito naman ang sinasabi naman ni Pablo dito, yung kanyang binasa natin kanina, ang ibig sabihin ng filosofiya kanyang ministeryo, paano siya tinawag ng Panginoon. So, makita natin doon sa uling verse, sa verse 23, hindi sa 29, ay yung nakaraan, verse 23. Ang sabi doon ay ako ay naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos. So, siya ay naging lingkod. So, sa English, I was made a minister. Sabi sa huling salita niya doon sa verse 23.
Ngayon sa verse 25, inulit-ulit niya dyan. I was made a minister. So makita muna natin ay yung obserbahan muna natin yung mga sinabi niya dyan. Ano? Una, yung mag-ano muna tayo, aral muna tayo ng English first person pronoun. Yan, sabi dyan, ano yung mga nakikita natin doon? Sa verse 24, I rejoice. I was made a minister. Sa verse 25, I was made a minister. I might fully carry out the preaching of the word. Sa verse 25, pa rin yun. I labor. Ha? I labor. I labor. Saan yun? I labor. Bakit mo ba? 29 ba? Ayun, 29. Tapos, ano pa? Ayun, I labor 29. Tapos, ano pa ma-observe natin? Si Pablo lang susulat yan, ha? So, sinasabi na yung siya. So, ito naman, collective first person pronoun. Collective. Sabihin, maramihan naman to na first person tulad ng ano, we. So, dalawang makikita natin dyan. We proclaim Him. We proclaim, verse 28, We may present every man complete in Christ. doon din yun, sa verse 28 din. So yung kanina nga binanggit natin, no, tinawag si Pablo ng Diyos bilang isang ministeryo. Mag-minister. So ano ba ibig sabihin yan? Ang Greek word po niyan ay diakonos. Meron mga ibang mga organization na ang tawag sa mga leader nila diakono, no? Or deacon sa sa English. Ano sabi diyan? Ang deacon, ang ibig sabihin po niyan ay It means, it has a basic meaning of a table waiter. table waiter. Who brings food and takes away the dishes. O yung table waiter po at saka yung waiter per se ay magkaiba po ang function niyan. Pag sinabing waiter, siya yung tagakuha ng order. Pag table waiter, kapag tapos na yung kumain, siya yung siya yung magliligpit. Yun, siya yung magliligpit. So, si Pablo daw ay isang table waiter, server. Siya yung nagdadala ng pagkain at siya rin yung liligpit. So, yun ang ibig niya sabihin. In reality, It is an unskilled job. unskilled. Ano din sinabing unskilled? Ano ibig sabihin ng unskilled? Ha? Walang kasanayan. Halimbawa, yan, sila Paulo, skilled yan. Kasi marunong silang manahi. Yung unskilled, yan yung wala kang iisipin. Hindi ka mag-iisip. Tama ba? Hindi ka mag-iisip? Kapag inutusan ka, bumili ng suka. Bili ka suka. Bigyan ka ng pera pang bili. Bigyan ka ng isang long neck na suka. Bili ka ng pagbilan po ng suka. Long neck. I-fresh yung dalawang pera pang long neck. Hindi bibigyan siya sa'yo. Hindi ka na. Yun lang. Wala ka nang iisipin. Hindi mo sasabihin na sasabihin siya ng tinera. Gano'n ka ilang mm, no? Gano'n
dami. Gusto kang bibili mo, isang galon ba? Isang baso? O isang truck? Ganon. Ano pa? Gaano ka-asim? Nasuka. Kasi meron kami rito, maasim, mas maasim, pinakamaasim. Walang ganon. Kumbaga, binigay ko na. Wala kang alam yun, nag-get yung ibig sabihin, hindi ka mag-iisip, wala ka nang iisipin. Unskilled na eh. So, ganyan daw ang isang servant ng Panginoon. Tulad ni Pablo. Kasi ang talino niyan eh. Anak niya ng Pariseo. Pero ang lagi niya sinasabi, lalo sa 1 Corinthians, kasi nga mga Korinto, mga pasaway ng mga Kristiyano, sinasabi niya na ang karunungan sa Diyos ay ano? Ha? Ano daw? Kamangmangan sa tao, diba? Pero sa tao, kahit gano'n ka katalino, kahit gano'n ka magaling, pero wala kang Diyos sa buhay, wala kang Kristo sa buhay, ikaw ay mangmang sa pinili ng Diyos. Kasi aanin mo talino, aanin mo galing, pero kung si Kristo wala sa buhay mo, wala. Kasi bakit? Sino ang nabibigyan ng kaluwalhatian sa buhay mo kung wala si Kristo? Sarili mo. Ay, ang galing. Ay, ang galing ni brother ganito. Ayoko na magbigay pangalan. Galing ni brother ganito. Diba, siyempre, pag ikaw naman sa opisina, di ba mo, pinuli ka. Tapos mo po ang ganyan, no? Pinuli ka ng boss mo. Ganun siya. Ano pa? Tinatawag din ni Paul ang kanyang sarili bilang ano? Hindi yan Douglas? Yung Douglas yun. Douglas MacArthur? Walaan yung ano word yun? Doulos yun. Bakit yung Douglas yun? May spelling po ng Doulos, D-O-U-L-O-S. Wala yung G. Ang ibig sabihin po niyan ay submission or servant. Nung nandun pa tayo sa dati, di ba, yung mga ibang ilan nandun, yun ang tawag sa mga leaders doon. Doulos. Ibig sabihin po nun ay servant. Yan. So, ano pa yan? Diakonos, to a common service, doulos to a submissive service. So, dito tayo. Ayan. 8 aspeto na mahalagang bumubuo sa profile ng ministeryo. So, meron 8 aspeto na mga bagay na mahalagang bumubuo sa isang ministeryo. Ano bang meron sa ministry? No? Kasi tulad yan, tayo'y nasa discipleship, yun ang ating tema buong taon. And di ba sa papiliwanag ni Pastor Obed, kapag ka ikaw ay nadi-disciple, hindi lang basta madi-disciple ka lang. Meron kang gagawin. Kaya ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang nahihinto sa pagiging Kristiyano. Kailangan tayo po ay lumago. Di ba? Nakakita na ba kayo ng bata na lumabas 40 years old na? 40? Sino nakakita ng anak yung nanay, lumabas 40 anyos na yung bata? Meron kayo nakita? 10 anyo, 10 years old. Ha? 2 years old. 1 year old. Ano? Si Ate Malu? Pagka lang siya, 1 year old na yung labas ng bata. Alam mo pangalan niya? Alam mo pangalan daw? Alam mo maganda pangalan? Rodolfo! Oo, diba?
Talaga? Yun, ano? Wala. Diba? Pagka lumabas sa sanggol, zero age. 1 day old. Yung bata ba, meron ba kayong anak na natili sa sanggol? Yan mo si Matmat, oh. Si Matmat. Dati yan, karga-karga lang. Ngayon, naglulupasay na sa simento, oh. Diba? O, sino yung dumaan dito sa pagkabata? Sino dumaan sa pagkabata? O, yung mga hindi. Kayo yung pinanganak ng matanda na. Diba? So, ibig sabihin, pati yung ating buhay Kristiyano, yung ating spiritual na buhay, kinakailangan din na lumago. At kapag ito po ay lumago, ito'y lumalago sa pamamagitan po ng discipleship. So kapag tayo ay na-disciple, ano kasunod nyon? Tayo po ay may involved sa ministry. So yan po yung ating nag-aaralan. So ano ba yung mga sangkap para tayo ay mapasama? Yun yung sinasabi ni Pablo, di ba? Sangkap sa nabumubuo sa isang ministeryo. Una, the source of ministry. Ang pinagmulan ng ministeryo. Pinagmulan. O yan, o, end ng verse 23. Tapos inulit yan sa verse 25 na I was made a minister. So siya daw ay ginawang minister. So makikita po natin yan tinawag si Pablo. Nagkukwento siya kay Haring Solomon. Solomon, Haring David. Warap siya kay Haring David. Tama, mali. Sino yung sabing tama? Sino yung sabing mali? Sino yung sabing wala kang pakialam? O hindi ko alam? Mga kapatid, basa tayo ha. Basa-basa tayo ha. Baka minsan-minsan. Ito po ay humarap po siya kay Haring Agripa. Sinabi niya yung kanyang testimony. Yung testimony po ni Pablo ay makikita po natin yan sa Acts chapter 9. Pero ito, sinabi niya dyan, nagpaliwanag siya kung paano siya tinawag ng Panginoon. Hindi ko na nilagay yung verse kasi yung verses 15 to 17, sinabi niya yan na tinawag kita Pablo para mag-minister ka, para ikay maging ministeryo sa mga hintil. At ay nandiyan ba? Ayaw nga, no? People from the Gentiles. Wala pa kasi yung ganang tulog eh. Paumahin niya, nagkakamali rin ako, no? At saan na ba yun? Sige, pakibasa. And then I asked, who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and you will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in you. O yan, yung sinasabi dito, ano to? I have appeared to you to appoint you as a servant. As a servant. Sa ibang translation, in NIV po kasi ito eh. Sa ibang translation, I have appointed you to be a minister. Yan yung translation niya. So, sabi doon, ginawa siyang isang ministeryo. So, ang title ang sinasabi dyan, una, di ba? Ay yung isang sangkap, source. Ang pinagbulan ng ministry. So, sabi dyan sa 2 Corinthians 4:1, ayan. Therefore, since
through God's mercy, we have this ministry. We do not lose heart. Oh, yan. The source. The source of our ministry is none other than the sovereign God. If you are in the ministry, it is mercy, it is grace. Yan. So, ang pinagbulan o pinakaugat ng ministeryo ay ang Diyos. Plain and simple. The source of the ministry or the source of our ministry is God and God alone. Ayan o, sabi niya sa 125 Of this church, I was made a minister according to the stewardship of God bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the preaching of the word of God. Oh, kanino daw ang benepisyo? Sino daw ang magbe-benefit niya? Ano ba tagal ng benefit? Sino ang makikinabang? Sino ang makikinabang? Ang makikinabang daw ay ang church. No, nung ginawa siyang maging isang ministeryo ng Diyos, ang makikinabang doon ay ang simbahan. Parang tayo. Diba? Sino ang ginawang minister ng Panginoon? Yung ating mga leaders sa HCCC. Sino nakikinabang? Yung mga kongregasyon. Ano? Kasi nababahagi sila ng salita ng Diyos at sila ay napapakinggan nila. Diba? Yan, no? Benefit of the church, benefit of believers, benefit of the body of Christ, benefit of the souls of men, maski mga unbeliever. Hindi pa nakakilala sa Diyos. Yan ang benefit ng isang minister. Stewardship. Ang pinagkatiwalaan ka na nasalita ng Diyos dahil dyan sa tinawag ka. So, tinawag ka ng Diyos para ikaw ay mag-ministeryo. Ibig sabihin, ikaw ay, alam ng Diyos na ikaw ay good steward. Pwede ka mapagkatiwalaan. Kaya nga yung discipleship, may ugnayan din yan sa ating mga sa tema natin, no? Good steward. Ano sabi dyan? Stewardship, oikonomia. Oikos is the word for house. Nomian comes from nomos, or the law. The ruler of the house, a house manager. Ibig sabihin yan, yung binigay daw kay Pablo ang siya ay isang good steward, marunong siyang mag-manage ang bahay. Manager. Parang dito, sino ba ang pwede manager? Bishop, diba? Pastor, yung ating mga leaders. Sila yung naggagabay sa ating mga kapatiran na maging maayos yung takbo ng iglesia. Kasi kung ang iglesia ay gulo, ibig sabihin nun, yung mga leaders, gulo rin. Diba? Kasi kung ano yung nakikita mo sa mga member, ganoon din na refleksyon ng leader. Yan. Pero hindi lang po dito sa loob, no? Maging sa labas. Ayan, Paul was given The responsibility of managing the house, like bishop and overseer. Ayan, parang nandiyan yan sa Galatians chapter 2, 7 and 8 na pinagkatiwalaan si Pablo ng Diyos sa kanyang salita na ibahagi sa iba. Pangalawa, The spirit of ministry, ang diwa ng ministeryo. yung una, the source of ministry is God. Ito naman, the spirit of ministry. Okay, nasabi doon sa verse 24, Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of his body,
which is the church. Filling up what is lacking, in filling up what is lacking in Christ's afflictions. Okay, sabi niya, now I rejoice. So ano yung spirit of ministry? Ang diwa ng ministeryo, ito ay joy, kagalakan. Di ba sabi nyo, I now rejoice in my sufferings for your sake. Sa iba kasi, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, puro kang reklamo. No? Sa iba, puro reklamo. Lalo na pagka kailan ba holiday? Holiday ng 21? Holiday ng 25? Kaya ba holiday? May holiday ngayon, di ba? O, tulad yan, may mga holiday. Kuminsan yung pastor, wala kayong pasok sa 21, pagay natin. Meeting tayo, ha? Meeting tayo. Walang pasok meeting tayo. O kumisa naman, 3 araw na long weekend ba? Long weekend. O sige, meron tayo long weekend. Mag-schedule tayo ng mini retreat. Kasi long weekend. Diba? Say ikaw, may schedule ka na mag-out of town, may meeting, anong pipiliin mo? Kaya si pastor naman, pag-schedule na ako, piso pere. O diba, papamiting pa. Ito na nga yung pahinga namin O diba, may mga ganon. Meron namang iba, nadi-discourage. Diba, marami mga negative. Pagka ikaw ay isang manggagawa, lalo na pagka yung burnout ka na. Diba? Burnout. Sabi nga nung napakinggan ko na preaching, walang burnout sa isang manggagawa. Meron ka lang pride. Yun. Kaya ako may burnout kasi may pride ka. Kaya si Pablo, sa kabila ng mga naranasan niya, mga paghihirap sa buhay, di ba? Dami yung naranasan. At pala, yung laot, siya sa dagat, palutang-lutang siya sa dagat ng ilang araw. Ano pa? Pinagahampas siya, pinagbabato siya, pinagbububog siya. Lahat na, no? Pinaglatigo siya, lahat na. Pero, imbis na sa'yo ma-discourage, ito pa rin, no? Siya ay may joy pa rin. Hindi niya sinabi na, ayoko na, hirap pala nito. Diba? Para sa atin, galing ka sa trabaho, diretso ka ng Bible study. Ano ba yan? Uuwi na, alas 11 na ako makakauwi. Ang Bible study ko pa sa Intramuros. Taga Malabon ako, bakit doon ako dinali ni Pastor? Sa Malabon ako umuwi, Bible study sa Intramuros. So diba, paano kung may umuulan pa? Ay, sabi ko na lang kay ate, doon makapunta, lakas ako lang. Uwi na ako. So diba, yung mga ganun ba? Kami naranasan namin yan. Yung kila Iman, yung isang street nila, tawag doon, UYY Street, doon sa may Malabuna. Bago kami makapunta sa Bible study nung may-ari ng bahay, dumadaan kami sa bubong. Sa bubong kami dumadaan para na makarating doon sa bahay. Tapos yung estudyante pa lang ako nun Yun nga, taga Malabon kami. Pero ang Bible study namin sa Intramuros. Kaya yung nanay ko, tsaka yung lola ko, pag yun nga, yung uwi ako ng alas 11 na, gagalit na sa akin. Di ko ba daw ba alam na
doon pong oras, ano na sa labas, ganyan, dahil ko naririnig. Kuminsan, parang ayoko na, no? Kasi nga, dito sa ayaw mo pumunta doon sa Bible study, ayaw mo nang gawin yun kasi nga, pag uwi mo, dadakdakan ka, no? Puro sasapuan ano sabihin sa'yo, lumagpas ka na ng langit, yun. Dahil, nakagpas ka na ng langit. Kuminsan, nangyari doon sa dating pinagtaan namin, dalawang service, na-attend ako rin yun. Tapos may meeting ko pagkatapos. Maalis ako ng bahay, kami ng bahay, alas 7 ng umaga, nakakuwi ako alas 11 ng gabi. Diba? Buti na nasa akin mo lang, no? Kasi yung ano ko talaga, ang dami ko talagang maiisip kapag gano'n. Kaya, kailangan nandun talaga yung, kung ikaw ay isang servant ng Panginoon, kahit ano man ang mangyari mga ganyan, kailangan ano pa yung, kung ikaw ay masaya na maglingkod sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung mga yan. Ikaw ay magiging, masaya. Diba? Kaya ayan diba? Sa may ibang tatakot, nanghina loob, masama loob, galit, may kapaitan, diba? Ito yung mga kaso. Pero, isa lang ang ibig sabihin na sinasabi ng Diyos sa atin dyan. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ang ating attitude dapat ay isang, meron tayong kagalakan. Yan. Ayan, no? The suffering of the ministry, ang paghihirap ng ministeryo. Colossians 1 verse 24, now I rejoice in my sufferings for your sake. The source of ministry, Yan. is regardless. Pangatlo, the suffering. So, unang source, ang Diyos. Pangalawa, the spirit of ministry is joy. Pangatlo, the suffering of the ministry is vicarious. Ano ibig sabihin niyang vicarious? Sa Tagalog po niya, tiniis alang-alang sa iba. Or, ginawa para sa iba or alang-alang sa iba. Nasabi niya now I rejoice in my sufferings for your sake. Ako'y nagagalak sa aking paghihirap para sa inyo. Yan. Para sa inyo. Ibig sabihin, yun nga, ang Diyos ay may purpose sa ating sufferings. Yung nangyayari sa iyo na mga challenges, hamon sa buhay, may purpose ang Diyos yan. Yung mga sufferings yan, may purpose. Kaya yung pinata natin kanina, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. Diba? I'm blessed beyond the curse, for His promises endure, and His joy will be my strength. Though my sorrow may last for a night, but His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Diba? Saan makikita yun? Nasa Pagkuya, 2 Corinthians chapter 4. Diyan po may kita. Ano ba yung verse na yun? Basahin natin para mas maliwanag. 2 Corinthians chapter 4, 7 to 11. Ayan, Sabi diyan, tapos ba natin? But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus,
so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Yun. So yun ang ano ron. Sige. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may be revealed in our mortal body. So that His life, yung buhay daw ni Kristo ay may makita sa ating sa ating mortal na katawan. So sabi sa verse 10, ano sabi sa verse 10? We always carry around in our body the death of Jesus. So kapag ikay born again, dala-dala natin yan lahat. Lagi, so that yung buhay ni Jesus ay makita po sa ating buhay. For we are alive, are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may be revealed in our mortal body. So yan po yung sinasabi ni Pablo na bagamat sa mga problema, sa mga sitwasyon na naranasan natin, ay nakikita ang kalwalhatian ng Diyos. Kasi nga, kapag ka may problema ka, masaya ka pa rin. No? Hindi yung papakita mo na makasalubong mo yung kaibigan mo. Uy, ano nangyari sa'yo? Dami kong problema Diba? Halatang halata. Kaya naman mga nag-aayuno, ganun din. Ba't ganyan itsura mo? Wala pa akong kain Hindi. Diba? Kaya ba sa inyo yun? Diba? Hindi. Kaya fresh ka pa rin. Parang yung isang technician doon or isang utility doon sa dialysis. Ang pasok niya, nag-overtime siya. Pumasok siya ng alas 10 ng umaga. Hanggang alas 6 lang dapat siya. Since yung isang kasama niya hindi pumasok, so OT siya. Third set kami, so hanggang alas 11 kami. So ilang oras yun? Alas 10 siya pumasok, alas 11 siya uuwi. 11 hours. Ha? 13. O di, sabi ko, ano oras ka pumasok? Kasi na yun, yung mga alas 7 na ng gabi, nakita ko siya. Ano siya pumasok? Ano po sir? Alas 10. Uy, alas 10? Parang kapapasok mo lang Kasi ba't ko nasabi parang kapapasok mo lang? Yung itsura niya, fresh na fresh siya. Naka-makeup pa, naka-lipstick. Unat yung buhok niya. Sabi ko, alam mo, yung ibang nakikita ko na ganun oras kasi ngayon dito pa ngayon, haggard na yung mukha. Haggard. Ibang nurse. Haggard na. Sir, kasi kailangan lagi tayong fresh. Para hindi natin pagod tayo. O, diba? Ganun. Yun yung tayo, ganun din. Na kahit na pagod ka, kahit na nabubwisit ka, pwede naman naiinis ako. Kahit naman naiinis ka, hindi ka pa rin. So yan yun. Ano yun? Yung pangatlo? The spirit of the ministry is suffering. So, ano pa yung kasunod nun? Yan. Ano daw ang ibig sabihin na sinabing in my flesh I do my share on behalf of this body. Which is the church. In filling up what is lacking in Christ's affliction, this is for the church. Ito daw ay para sa church. Ayan, Paul means, ano ibig sabihin? It means in Paul's suffering, he is literally filling up affliction intended for Christ. They hated Paul because they hated Jesus.
Si Pablo ang sinasaktan dahil hindi nila masaktan si Kristo. Yun ang ibig sabihin nito, kasunod ng verse na yon. Na hindi yung si Pablo yung, in my flesh, I do my share on behalf of his body. Hindi yung siya yung sinasaktan. Kung diyan sinasaktan, si Jesus, sinasaktan siya dahil kay Kristo. Bakit? Kasi, wala na si Christ eh. Nasaan na siya? Nasaan na si Jesus? Nasa monumento na. Sa heaven. Diba nasa heaven na siya? So, nakikita pa ba ng mga Hudyo? Si Jesus, hindi na. So, sino nakikita nila? Si Pablo. Kasi nangangaral siya tungkol kay Kristo. O kaya siya yung binubugbog. Guys, napag-aralan natin yan. Yung huling-huling Galatians, sa Galatians chapter 6. Na I bear the scars of Christ. Sabi na doon. So, kaya siya sinasaktan dahil kay Kristo, hindi dahil galit sila kay Pablo. Per se, hindi. Galit sila kay Kristo. Tingin nyo ba kung si Christ nabuhay muli? Kasi namatay, nabuhay muli. Nangaral ulit. Papatayin siya ulit o hindi na? Sino yung sabi hindi na? Sino yung sabi papatayin ulit? Kasi papatayin siya ulit. Diba? Pinatay siya. Patay. Nabuhay na naman siya. Papatayin siya ulit. Papatayin at papatayin siya. Dahil hindi siya mapatay ngayon kasi wala na siya, nasa langit na, o sino yung kanilang pagtitripan? Yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po si Pablo, maging mga apostoles sa iba. Alam niyo ba kung bakit galit ang mga Hudyo kay Pablo? Sino nakakalam bakit galit sila kay Pablo? Kasi pinapangaral ni Pablo, misteryo sa kanila yun. Alam mo misteryo sa kanila? Misteryo sa kanila na ang Mesayas ay mamamatay at mabubuhay. Kasi ang alam nila, ang Mesiyas, siya yung mag-ahari sa Israel. Yung tataboy niya yung Roma. Kaso hindi ganun nangyari. Hindi nila maintindihan yun. Kaya pangaral si Pablo na siya ang Savior, pero mga Hudyo, ay siya Savior eh. Ba't ganito pa rin buhay namin? Kaya galit sila kay Pablo. Yan. So, ano yung reason ha? Ayan o. Tayo as a church, tayo ay nagsasuffer in behalf of Christ. Yung kanina, paliwanag, titiis mo yung paghihirap alang-alang sa ibang tao. No? I-guess nyo na? Okay. Bakit daw yun? Kasi nga, sa evangelism, pag sa persecution, lalo na yan mga kapatid, pag na-persecute ka na, ayoko na umatin doon. Ang hirap pala yan. Tinukutsa ako ng magulang ko. Yung asawa ko, pinagbabawalan ako umatin dyan. Yung jowa ko, binrake ako kasi ma-attend ako dyan. Diba? Ganon. So, ano yan, kailangan nating pagtiisan. O pang-apat, the scope of the ministry. ang saklaw, yung sakop, no? Saklaw. Ang ministry. Verse 25. So that I might fully carry out the preaching of the word of God. Oh yeah, so ang saklaw daw ng ministeryo ay pangangaral ng katotohanan. Yun lang yun. Pangangaral ng katotohanan. Kasi nga, marami ngayong mga churches na sinasabi nilang nagtuturo sila ng katotohanan pero
Hindi naman. No? Ang ginagawa nila para dumami yung church, ano ginagawa nila? Meron sila mga programa para makagather ng maraming church, ng maraming mga tao. Diba paskil tayo dyan sa pintuan dyan. Pag nagdala ka ng 5 tao, meron kang Samsung S25. Nadala sila yung 10. No? Dala ka ng 10 tao, meron kang premyo ng Samsung S25. Oh, dala ka ng dala ka ng 3, kaya hindi, 10 na lang. Pag dala ka 10, meron kang Samsung S25. Pag dala ka ng 5, meron kang isang kabang bigas. Ha? Yan dami na natin yun. Siguro sa isang linggo, sa isang Sunday, abutin tayo ng mahigit 100, no? Tapos mga nakapila na, S25, isang sakong bigas, para makuha na. So ganun din, sasabihin nyo din, alam mo, magdala ka lang ng 5, meron ka ng cellphone. Ikaw magdala ka ng kaya na 10, magdala ka ng 5, meron ka isang sakong bigas. At susundin ko, gano'n hindi na tayo masya rito. No, pagka gano'n. Kaya lang, bakit nagpunta? Dahil may pabuya, no? May pabuya. Pero yung sabi mo, ano na daw, next month, ating new friends gathering, invite ko tayo. Wala. Ano pa rin, tayo pa rin, di ba? So, madaling makakuha ng tao pag gagamit ka ng mga ganyang programa. Pero, kapag ka nagsabi ka ng katotohanan, bihira ang nagre-respond dyan. Yan, may nasirang ka. Nasabi mo yung truth. Ano talaga yung truth? Na para ikaw ay makarating sa langit, ito lang ang gagawin mo. Maniwala ka lang na si Kristo ay nabuhay, namatay, nilibing. Ay, si Kristo ay namatay, nilibing, nabuhay muli. Yun lang. Hindi na kailangan, yung paggawa mo ng mabuti, resulta na lang yan. Pero yung parang isipin mo na, gagawa pa ako mabuti, parang sigurado ako sa langit. Hindi na ganun. Sure talaga. Para sure ball, no? Wala nang ganun. Kasi may mga nagtutulog, ganyan eh. Diba? Para makarating ka na langit, kailangan meron kang baptism ng Holy Spirit. Kailangan gumaganyan ka. Isa naman, kailangan ganon, diba? Nangingisay ka para masabing mapunta ka sa langit kasi nabaptismo ka. Grabe, iba-iba ang mga katuruan ko. So ang tayo, tinuturo na natin yung katotohanan. Yun ang kailangan, yun ang saklaw ng ministeryo, yung katotohanan lamang. Kalima, the subject. Ang paksa ng ministeryo. Ano yung subject ng ministry? Ayan. That is the ministry which has been hidden from the past ages and generations, but now has been manifested to His saints, to whom God will make known that what is the riches of the glory of this ministry among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So the subject of the ministry is, or was the ministry which was being hidden. Yan yung paksa, yung mystery. Yun yung subject. Yung ministeryo na natago. Ano ba yung ministeryo na natago? Yun ay ang New Testament. Yung buong New Testament. Kasi po, nung lumang tipan, ang mga propeta po, hindi rin nila alam yan. Basta nangangaralan sila. Pero hindi nila alam yan. Kasi wala pa New Testament noon. So, kailan po nagkaroon ng New Testament? Mula Matthew hanggang Revelation, ano? So, doon na-reveal yung mga bagay na mga pinipreach ng mga
lumang tipan ng mga propeta. Ayan. Oh. In the New Testament, all ministries were revealed. Oh. Colossians 2, the incarnation referred to as a mystery. Ephesians 3, the church is a mystery. Romans 11, Israel's unbelief is a ministry. Ephesians 5, the bride of Christ is a mystery. And in Revelation 17, the final form of the word evil is a ministry. O ilan pa lang yan sa mga ministeryo na na-reveal. O kanino na-reveal lang yan lahat? Kay Pablo. Galatians chapter 3. Nung tinuruan siya ng Panginoong Jesus, diyan ni-reveal lahat ng ministeryo, yung church. Nakakaalam yan. Yung siyang Mesias ay mabubuhay na muli. Wala nakakaalam yan. Diba? Nababalik muli ang Mesias, sa pangalawang pagbabalik niya, doon siya maghahari. Wala nakakaalam nun. Marami. Bride of Christ. Ang iglesia, ang Bride of Christ. Wala rin nakakaalam yan. Diba? So yung mystery na yan, napag-aralan natin yan sa mga Bible studies natin, yung covenant. Kasi yung spiritual dealing sa Panginoon ay binuksan niya sa mga Gentiles. Tayo yun, mga Hintil. Kasi tinanggihan nila, sino yun? Tinanggihan ng mga Hudyo. Si Christ as Messiah. Ayaw nga nila maniwala. Papa-anim, The style of the ministry. the style. We proclaim Him to herald. Isang salita na ginagamit kapag ang isang sinisigaw ng bayan ay dumating na sa bayan upang ipahayag ang isang bagay na isang mensahe mula sa hari. The word means public proclamation. Kinuha ito sa salitang angelos, isang mensahero. So, ano yung estilo ng ministry? O ang ibig sabihin ng we proclaim sa Grego niyan ay katang-gelo. Ibig sabihin niyan ay messenger. Sa angel. Yun ang root word doon, angel. Angel. So, kasi nung araw wala namang TV. Wala namang printing press nung araw. So, kapag meron silang binabalita, meron ng tao na nag-ikot-ikot na gano'n na nagsisigaw. No? Halimbawa, dumating, takbo na ganyan. Mga kababayan! Tayo po ay mag-prepare kasi darating po si Haring Evan. Maglinis kayo, maghugas, magpalit ng damit, magpabango. Pag dumaan si Haring Evan, kailangan magpabango tayong lahat. Ganun yan, sisigaw yan. Kasi wala namang cellphone nun. Walang dyaryo. Wala, di ba? Para magbalita ka. Ganun ang ginagawa ng araw. Kaya nag-messenger. Di ba? Sa Revelation chapter 1. Yan yun, yung 7 churches. Yung messenger. No? So, pinutuklaman natin. So, anong ibig sabihin? Anong estilo ng ministry? Ang ministry, ang style po ng ministry ay open. Public siya. Hindi siya private. Kumbaga kahit kanino, pwede mong sabihin ng gospel. Hindi yung tara na tayo sa pulo. Share ko sa iyo yung gospel. Baka kami may nakarinig dyan, nakakaya eh. Di ba? Hindi po ganon. Open po yan. Kaya mamaya, meron mag-share po sa atin ng gospel. Application yan. Kasi open nga eh, di ba? Public. Sabihin lahat. Sabihin. Kaya mamaya, meron namang tatawagin. Yan. The style of ministry is open, it is public. O, dalawa na lang. The sum of the ministry. Pinakabuuan. So that we may present every man complete in Christ. Ito ang ating layunin. The sum of the ministry is to present every man perfect. It's not to draw a crowd. Oh, yan. Yan ang, ang dali na intindihin, pinakabuod
ng ministeryo ay para mapresenta ang bawat isa sa atin na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Parang sinabi ko kanina, hindi para kumuha tayo ng maraming umaattend dito. Diba? Madali nga lang gawin yan eh. Ganun yung kanina example, no? Paski lang tayo dyan, okay? Balita natin sa group chat natin. O next week, magdala kayo ng 10. Pero kayong cellphone. Ang bilis lang, di ba? O kaya gusto nyo, magdala kayo ng 20, meron kayong 20,000. 1,000, isang tao. Ang bilis lang yun. Di ba? So hindi tayo ganun. Ang natin ay ang pinaka goal natin is to present everyone, each and every one of us, perfect sa harapan ng Panginoon. Last, the strength of the ministry. For this purpose, I also labor, striving according to His power, which mightily works within me. It takes hard work. Labor is a word that means to work to the point of sweat and exhaustion. Striving is the word it's agonizing effect. So, ang labor daw ay ay pagtatrabaho na talagang pawis at maghihirap talaga. Yung mapapakagas to the point ng pagod ka na. Samahan mo pa ng striving. Kasi yun yung sabi doon, no? Labor and I also labor. Tapos striving pa. O labor na, patrabaho ka na, tapos striving pa. Yung striving, agonizing effect. Parang hirap na hirap ka na. Yung parang gusto mo na sumuko. Pero may kapalit po yan. Ang parallel po niyan ay eto. To His power, which mightily works in me. Oo nga, nararanasan mo yan. Pero dahil nga sa nararanasan mo yan, ikaw ay nagiging malakas. Binibigyan ka ni Kristo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan mo lahat yan. Diba? 2 Corinthians chapter 12. Okay, Pablo, na meron siyang karamdaman, 3 beses siyang dinadalangin sa Diyos na alisin. Kasi hirap na siya. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sapat ang aking biyaya. So hindi inalis. May problema pa siya sa mata. Diba, natandaan nyo? Galatians chapter 5, meron siyang problema sa mata. So hindi rin ng Lord yun. Pero patuloy siyang nilingkod kasi nga sa kanyang kahinaan nakikita yung kalakasan ng Diyos sa kanya. No? Parang yung si natin dito masama, si Ate JP. Parang sa lahat natin, parang hindi na umusan ng problema, no? Pero nakatayo pa rin siya. No? Hindi siya nagpakamatay. Iba yung sobrang depressed na. Ayoko na. Sa Switzerland pala, pupunta ka lang sa isang butika doon. Kung gusto mo nang mamatay, pupunta ka sa butika, sa isang butika doon, hihinga ng gamot. Gusto ko na po mamatay, pabilan po ng gamot na ito. O bibigyan ka. Ihirin mo lang yun. Pagtulog mo, wala, hindi ka naman gigising. Dead ball ka na. Meron pala dun yun. Ano ko lang yun, pakinggan mo lang yun, wala ko sa nila. Pakinggan mo lang ng gano'n. So meron palang bansang nag-o-offer ng gano'n, ano? So kung gusto nyo nang mamatay, gusto kayo ng Switzerland. Doon, hindi kayo kakasuhan. Kasi legal doon. Legal lang magpakamatay doon. Sa Switzerland. The strength of the ministry is the power of God, which mightily works in us. So, ano yung 7 S? Ano yung source? Sino? Ang Diyos.
Spirit of the ministry, joy. Suffering of the ministry is vicarious, o sa Tagalog noon, nagtitiis ka para sa iba. Apat, the scope. Ano yung scope? Ano yung scope? Yung pag-aaral ng pagtuturo ng katotohanan. Tapos yung sa New Testament, ano yun? Subject. Subject. The subject of the ministry is the New Testament. Tapos pang-anim, yung style. Public siya, open, no? Hindi siya secret. Yung pinakabuod. Tapos yung pang-walo ay yung power ng Panginoon. So, ang source natin ay yung strength. So, balik tayo sa una, no? Ano yung sabi dito sa huli? Ayan. These two parallel truths, agonizing efforts, and labor are part of every great doctrine in Scripture. You must repent and believe to be saved, but it's the work of God. You must obey and worship to be sanctified, but it's the work of God. You must persevere to the end, but the Lord holds you secure. We minister with all our energy, all our might, but the power is God's. We end where we began. The source is the strength. Paul's ministry was all that God wanted it to be, because he was faithful to this. So ayan, sumatotal, ang ministeryo po, pagka tayo po na-involve sa ministry, hindi po ito isang madali. So, hindi po madali ito. Marami po kailangan tayong maranasan. Bakit? Para po tayo ay lumago. So, kaya i-encourage mismo, bawat isa po sa atin ay mag-involve po tayo sa ministry, no? Yung isang sinend ni Kuya Reggie doon sa group chat natin, siya ba kasama doon sa group chat? Meron siyang sinend doon may sinend mo na parang nag-i-invite siya. To join our, team? Team ba yun? Parang team building, no? Join the ministry. Join the ministry, yun yung noon. So, kung meron kang nais mong magpagamit sa Panginoon, ay lapit lang po kayo, sabihin nyo doon sa group chat. Huwag po tayong mahiya. Tawag ito, lahat po tayo ay mag-undergo lahat po ng discipleship. Kasi yun po yung tema ng ating taon ngayon, ng anniversary. Wala po yan ay gagawin po natin sa biyaya ng Panginoon. Para mas lalo po lumalim at lalo po tayong maging mature. Sa Panginoon yung ating spiritual. Okay, tayo kay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa mga nandito, sa mga aspekto ng